Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Guys, gusto ko lang po magpasalamat sa mga email na sinesend nyo po. Thank you po. Namaste po. At alam ko po na marami kayong mga katanungan sa mga nagaganap sa inyong buhay. Especially po doon sa mga nakakaranas na po ng spiritual awakening. At kayo rin mismo, alam nyo na meron kayong calling. Alam nyo na nandyan na kayo sa stage ng Dark Night of the Soul. Which is marami pong tao ang hindi nakakalabas dyan dahil stuck po sila. Kailangan po talaga ma-awaken nyo, ma-activate nyo ang inyong kundalini, ma-open nyo ang inyong chakra. Okay? At ma-balance nyo ang inyong first chakra hanggang 7. From lower up to sa inyong crown chakra. Okay? And isa po sa inyong mga, marami ako na-receive na tanong about sa serbisyo ko dito sa YouTube channel at yung sari-saring serbisyo na ino-offer ko, katulad ng Akashic Record at Connecting to the Spirit. And marami po akong na-receive na tanong, na di ba masama ang tarot card? At yan ang sinasabi sa Biblia. Okay. So, una po ang tarot card ay naimbento po yan pagkatapos isulat ang Biblia. Okay? Kaya hindi ito particular na binabanggit talaga sa Biblia. At isa pa, malinaw din na binabalaan ng Biblia ang mga tao na huwag lumahok talaga sa panghuhula. At sinasabi ko sa inyo, sa simula pa lang ng aking YouTube channel, kung baguhan lang po kayo sa aking YouTube channel, nag-start po ako nung 2020 lang po, dati na po ako nanghuhula pero hindi po dito sa YouTube channel, dito lang po sa loob ng Japan. Okay, wala po ako sa Pilipinas, dito po ako nakatira sa Japan po. At gumagamit po ako ng Oracle card dito sa aking YouTube channel dahil kung wala yung mga Oracle card kung yan, wala po kayong makikita. Okay? At ang paggamit ng mga tarot card din kasi, depende po yan sa taong gumagamit. Dahil lahat ng mga tools ay neutral po yan. Tulad na lang ng etong bato. Actually, crystal stone to, kapag nilagay mo lang dyan, wala namang perwisyo yan Pero pag ginamit mo tong pampukpok, negatibo to. Ganon din ang mga baraha. Katulad na lang ng kotse, motor. Ikaw ang magdadrive ng kotse mo. Ikaw ang magdadrive ng motor mo. Diba? Neutral yan as long as hindi mo ini-start ang engine yan. Pero kung ikaw ang taong barumbado, kaskasero, makakasakit ka ng kapwa mo. Mabubunggo mo yung mga tao, di ba? At pati ikaw rin mismo masasaktan. Ganon din po ang mga oracle card. Nasa taong gumagamit na po yan. Kung ano ang way, kung ano ang intention. At sinasabi ko po sa inyo, sa simula pa lang, ang intention ko sa paggawa ng mga video ko, ng mga hula ko, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At sa mundo po natin ngayon, marami nang naging spiritually awakened na tao. Maraming tinawag ang Panginoon. Malamang yung iba sa inyo, alam niyo yan, may calling kayo. Dahil gusto ng Panginoon na i-restore ang kanyang kingdom of heaven here on earth. Noong panahon, tumawag ang Diyos ng mga propeta. Pero sa panahon ngayon, tumawag ang Diyos ng mga light workers. Okay? Para ituro ang kanyang mga utos. Magbigay ng babala laban sa masasama, sa kasalanan, at maghatid ng mensahe. Na tulad ko, binigyan ako ng pangalan ng kakayahan na ang pangalan ko ay sila nagbigay sa akin ito Hindi ko naman alam. Bigla-bigla na lang. Nagulat na lang ako Gumawa na lang ako ng YouTube channel ko. And then, wala akong kaalam-alam talaga sa YouTube. Kaya nga, yung mga follower ko sa Facebook ko, sila nagturo sa akin At nagulat na lang ako, ginawa ko, Spirit Guide Messenger. So, ganun po yun. Malamang yung iba sa inyo, hindi nga kayo gumawa ng YouTube channel nyo, pero merong pinapagawa sa inyo ang Panginoon. At ako rin hindi ako mahilig magbasa ng Biblia. Pero magaling po akong magdasal, magrosaryo,
paulit-ulit yan. Magro-rosary ako, umaabot ako ng 8 hours, kaya kaya ko rin mag-meditate ng matagalan, magaling ako dyan. At tulad ng sabi ko sa inyo, no, sa simula pa lang ng aking YouTube channel, no, nag-start ako noong 2020, pati rin sa FB ko, kasi ang tambayan ko talaga is yung aking altar. Okay? Yun talaga ako. Dahil hindi ako nagsisimba dito sa Japan. Marami akong mga kakilala, mga kaibigan na nagugulat, nagtataka at nanunukso, nangangantsaw, karamihan sa kanila mga Pilipino, dahil syempre dito sa mayroon mga community Pilipino, di ba? At ang mga Hapon naman kasi hindi naman sila katulad ng Pilipino na parang merong automatically pag Sunday sa simbahan, di ba? Pero meron din mga ganong klaseng Hapon, pero kukonti nga lang, At nalulungkot ako at pag sinasabihan ako ng ganon kasi hindi nga ako nagsisimba, hindi nga ako katulad nila, Kaya nakakaramdam ako ng lungkot at isa pa, tinatago ko rin yung kakayahan ko. Tinatago ko yung third eye ko. Ever since, tinago ko yan kahit sa sarili kong pamilya. At yun din naman kasi ang sinabi ng gabay ko na hindi ko pwedeng sabihin sa kanila at may tamang panahon. At isang beses, matagal na to, hindi lang ngayon, matagal na, nagkaroon ako ng actually, hindi ko pa nga alam yung mga salitang astral projection, lucid dream, vivid dreams, Pero meron akong noon narinig na mga ganyang klaseng word at hindi rin kasi ako interesado. Ngayon, merong isang beses nagkaroon ako ng vivid dreams at ang sabi ng boses sa dream ko, napakaklaro niya, napakaklaro at salitang English pa. Nakakatuwa, if the people of this world hate you, yan ang sinabi sa akin, just remember that they hated me first. Yun ang sinabi. Yun talaga ang natatandaan ko sa panaginip kong yun. Nung nagising ako, it was 3:18 a.m. Then, pero meron pa kasi akong isang relo na mahina yung baterya, nasira na siya, pero gumagalaw o nag-iiba pa rin yung oras niya, gumagana pa rin. At yun naman is military time. So, napatingin din ako doon sa relong yun, which is hindi ko naman palaging tinitingnan, pero hindi ko alam, napatingin ako doon, marahil nasa loob ng kwarto ko, pero nung nakita ko yung time, nakalagay is 15:18 ang oras. At yan yung mga time na sobrang obsessed ako sa angel number. At saka nung time na yan, kakaunti lang ang information, wala pa mga YouTube na angel number, mga ganyan-ganyan. At saka sa internet, kakaunti lang yung mga website na merong angel number. Tapos, nung half awake na ako, dahil alam ko na parang gising na ako nung time na yun, dahil tinignan ko na nga yung relos Ngayon, naririnig ko na may boses sa parte ng ulo ko, ng utak ko, ng tenga ko, na malayo siya at parang tumatawag sa akin. Parang tinatawag ako, pero hindi ako yun, dahil hindi naman ako si Juan. Pero sinasabi niya, Juan, parang ganun. Parang paulit-ulit siya, tapos ang layo-layo ng boses niya. At hindi ko na lang alam, biglang pumasok sa isipan ko ang Bible. At sa pagpalipat-lipat ko ng pages, bumagsak ako sa John 15:18. At ang sabi doon, if the people of this world hate you, just remember that they hated me first. Yun ang nakita ko. Actually, meron akong Biblia. Magugulat kayo, manghula ka, ba't nagbabasa ka ng Biblia? Yes, kailangan natin magbasa ng Biblia dahil hindi natin pwedeng asahan ang sarili nating paniniwala. Kailangan meron tayong pagbabasihan. Kung bakit may third eye ka? Usually, ang sinasabi ko, ang third eye ko na cleanse po yan, na blessed po yan, kaya hindi ko na siya natawag na third eye, kundi siniswitch ko siya sa spiritual eye. Bakit? Dahil yun ang sinabi ng gabay ko yun ang sinabi ng Panginoon, hindi na siya third eye, kundi na-cleanse na kita, na-bless na kita, at naging citizenship ka na ng aking kingdom. At sinabi sa akin ng Panginoon na
huwag kang matuwa dahil ang Holy Spirit ay nasa iyo. Instead, matuwa ka dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa aking kingdom. Kaya citizenship na ako. Yun ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ngayon, yung angel number na 1518, nasabi ko, which is military time, which is nagising ako niyan, 3:18 a.m. So, yun na ang words, nakita ko sa Biblia. Yun ang sinasabi, if the people of this world hate you, just remember that they hated me first. Pero, patuloy pa rin ako sa isipan ko, ay sinasabi ko yung mga sinasabi sa akin ng mga tao na ganito, ganyan, dahil nasa sinasabi nila sa akin, hindi ako nagsisimba. Parang pinaramdam nila sa akin na sila, nagsisimba sila, tunay sila nananampalataya sa Panginoon. Kaya naman, ako, nakaramdam na naman ako after ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, na hindi nawala sa isipan ko yan. Kaya naman, kinausap ko ang Panginoon sa harap ng altar ko. At nagalit ako, pinagalitan ko ang Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, kailangan ko bang pumunta sa simbahan para lang sambahin kita? So sinabi ko pa, paano kung wala akong pamasahe? Paano kung wala akong time? Paano kung hindi ako makakapunta dun sa simbahan na yun? Marami akong paano. Paano kung ayokong makita ang mga tao? Dahil karamihan sa nakakita ko nga na pumupunta sa simbahan ay mga mukhang demonyo. Kasi yun ang nakakita ko sa third eye ko . Ano ba ang dapat kong gawin? Yan ang iniwang kong tanong sa sarili ko na ina-address ko kay Lord sa harap ng aking altar. Hanggang sa yung gabi yun, nakatulog na lang ako sa kama ko. And then the next day, tuloy-tuloy yung everyday life ko. Trabaho, uwi sa bahay, kain, luto, trabaho. Hanggang sa lumipas, hindi ko alam kung ilang linggo, buwan na siguro ang lumipas, or siguro matagal kasi ang tagal ko nagtanong . Pero sa mga dumaang ilang araw na yun, napapansin ko, palagi akong nagigising ng 6:06 a.m. Which is talagang kailangan talaga gumising ako na alas 5 para mag-shower, mag-prepare, pero hindi ako nagigising. Nagigising na lang ako 6:06 ng madaling araw. Tapos, bigla na lang ako na para naging aware, naging curious ako dyan sa 6:06 a.m. So, katulad na sabi ko kanina, masyado akong obsessed sa angel number. Dahil yun na sinasabi ng gabay ko yung numero, may malaking mensahe yan sa'yo. So, ano ba yung number 66 na yan? At yung transaction ko nung araw na yun, nung mga linggong yun, sa trabaho ko, yung nakakausap ko na tawag dito na representative ng ibang company na which is Amerikano siya, ang pangalan niya is Matthew. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari. Nung inopen ko na naman ang aking Biblia, yun na naman ang nakita ko. Bumagsak ako sa Matthew na pages. Pero nung una, hindi ko pa alam na yung 6:06 or 66. Hindi ko pa napansin yan. Pero napunta ako sa pages ni Matthew kasi actually marami to Almost 8,000 pages to. Sige, mahilig ako maglalaro ng kumbaga hula-hula lang sa mga pages. Hanggang sa bumagsak ako sa pages ni Matthew. Tapos yun na, Matthew 6:6. Tapos nabasa ko doon na, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Yun ang sinabi. Madali lang yung English kaya natandaan ko. Yung ibang mga English kasi mahirap kaya minsan chinecheck ko dito sa akin Tagalog English version na actually konti lang ang pahina nito pero minsan nandito naman kasi yung mga nakasulat dito. At saka meron pa akong ibang mga libro na binabasa rin at libro ng Buddhism. Hindi lang ako nagko-concentrate sa Holy Bible ng mga Kristiyano. Meron pa rin akong ibang binabasa ang mga Holy Bible din, which is ginagalang ko ang mga iba pang relihiyon, hindi lang ang Kristiyano. So, yun ang nakita ko dito. Yung Matthew 6:66, yan sinasabi, but when you pray, go into your room. Hindi mo kailangan pumunta ng simbahan. Hindi mo na kailangan umattend pa sa mga prayer meeting. Sa sarili mong room lang. Which is, yung room ko is yung sarili kong kwarto. Gumawa ako ng sarili kong altar. Yun ang tambayan ko. Kaya yun ang sagot sa akin ni Lord.
When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Pero nakita ko na siya. Kilala ko na ngayon kung sino ang Lord. Kung sino si Lord. At alam ko na kung sino talaga ang paniniwalaan ko. Kaya mas lalong hindi na ako nagsisimba. Dahil nakakita ko yung tunay na intention ng mga tao na nagsisimba at yung mismong taong nagsasalita sa harap ng simbahan. Then ang sabi, then your Father who sees what is done in secret will reward you. So kaya, yun talaga ang pinapaniwalaan ko. At palagi kong sinishare sa inyo yung mga post ko sa FB, sa aking GC, sa aking community dito sa YouTube ko, na sinasabi ko sa inyo, read the Bible. Pero hindi lang basta read, study the Bible. At yung sarili nyong experience. Alisin nyo yung pagiging dogmatic. Hindi nyo kailangan makipagkumpetensya sa kung sino-sino. Kung Biblia ko, ganito, paniniwala ko kung ano yung relihiyon nyo. Hindi nyo kailangan makipagkumpetensya. Dahil sabi nga ni Lord, in my Father's house, there are many mansions. If were not so, kung saan sa tingin mo, wala, sasabihin ko na sa'yo, pupunta ako upang maghanda ng lugar para sa'yo. Yan ang sinasabi. John 14:2-6. So, ibig sabihin, maraming posisyon na nakahanda para sa ating tao, bawat isa sa atin. Kaya hindi mo kailangan makipagkumpetensya, makipagtalo, manira, magselos, okay? Dahil lahat ng yan ay evil spirit. Maraming natutukso, lalo na sa pera, sa fame. Sinabi rin sa Biblia na hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang master. It's either na sambahin mo ang Panginoon, or ang pera. Pero sinasabi na unahin mong sambahin ang Panginoon. Bakit? Kasi sinasabi din sa Matthew 6:33, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Yun po yun. Kaya yun ang gusto kong i-share sa inyong lahat. At isa pa guys, marami sa noon, lalo yung mga manghuhula, mga hindi naman marunong magbasa yan ng mga Biblia. Kaya kung ano-ano na pinapaniwalaan na nila, yung sarili nilang paniniwala, kaya naliligaw sila. Kailangan meron kang susundin. Kumbaga, sa tren, may rail yan. Dahil kung wala kang rail, maliligaw ka. Kahit sa school, di ba, meron tayong textbook. Pero sa school, may kanya-kanyang textbook ang paaralan. Di ba? May textbook doon sa kung anong school yon. Dito rin may textbook. Pero iisa lang naman ang gustong ituro. Lalo ng math, English. Pareho din, noun, adjective, di ba? Pero iba't ibang klaseng textbook ang ginagamit. Pero kailangan talaga natin ng textbook. Dahil yan ang ating roadmap para makapunta tayo sa ating pinakadestinasyon. Yun po yun. Kaya, guys, yung mga nalilito, bakit na nanghuhula ka, ganito, kasi di ba masama yan? No, ang kasamaan ay nasa tao na yun. Kung ano ang intention niya. Kaya para hindi ka maligaw, merong banal na Biblia, gamitin mo, at eksaminin mo ang sarili mo. Kaya nga palagi kong sinasabi, di ba? Self-realization, self-awareness, self-reflection, self-discovery. Lahat simulan mo sa self bago ka magpakawala ng mga binibigkas mo, ng mga action mo. Kasi kung hindi mo kayang eksaminin ang sarili mo, suriin ang sarili mo, maliligaw yung ibang tao. Diba? Purwisyo pa yan eh. Kaya ang Panginoon Hesukristo, diba, palagi siya na nga yung si Hesukristo, pero nangihingi pa siya ng advice sa Father, diba? Heavenly Father, teach me, guide me, lead me to the right path. Diba? Ganon din tayong mga tao. Si Hesukristo, ang mission niya kasi maging good example. Kasi si Adam naligaw ng landas si Adam. Ngayon, si Hesukristo ang nagbibigay sa atin ng tamang landas, tamang pamamaraan, tamang pag-iisip. Lalo na kung naliligaw tayo, nalilito tayo. Kaya nga naandito ang banal na Biblia, ang banal na libro.
At nasa sa iyo na yan kung paano mo uunawain, iintindihin base sa iyong mga karanasan. Okay? So, yan po ang gusto kong ipaalam sa inyo at marami pa po akong nare-receive na mga question, which is pasensya na po, paisa-isa lang. At alam ko na lahat sa inyo na interesado talaga kayo na ma-open ang inyong third eye, ma-activate ang inyong kundalini, pero wala pong shortcut yan. At step by step po yan. At habang marami kayong na-experience, doon nyo po makikita na nag-e-evolve kayo, doon nyo mararamdaman kung paano nyo napaglalabanan ang tukso. Okay? Kasi walang ibang lalaban dyan kundi kayo lang po mismo. Pero aalalayan po kayo ng inyong gabay ng mga archangel. Aalalayan din po kayo ni Lord para hindi kayo maligaw ng landas. Pero ang kailangan, magpaalay din kayo. Magpa-guide din kayo. Yun po yun. Okay? So, maraming salamat sa inyong oras na inilaan sa pakikinig nito. Namaste po. Bye-bye.